Welcome back mga kalab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinag-uusapan po mga kalab na sinasabi nga po nila na naispatan nga po raw si Maine Mendoza sa opisina nga po raw o sa kumbaga nasa dulo ng dila natin, Mr. Destiny, yung Belo Medical Group, diyan po sa Makati. At eto nga po raw ay kuha galing po sa Belo Makati, mga kaaldab. Pansin nyo na nagmamadali si May. Ito yung ebidensya at resibo, mga kaaldab, na hindi mo talaga malalapitan si May. Hindi mo siya agad-agad, kumbaga, masasabi na alam nyo na, kita nyo mga kaaldab, ang bilis talagang pagdating ni Mengay sa sasakyan, diretso pasok na po siya agad-agad. Halatang tinitignan muna ng gwardiya kung marami bang tao, kung napapalibutan ba ng mga fans, saka lalabas po si Mengay. Di po ba? Patunay lang po yan mga kaaldab na kumbaga mahirap talaga makunan. Mahirap po talaga maispatan si Mengay. Kaya taliwas po sa mga sinasabi ng iba na si Maine ganito, si Maine ganyan. Huwag po kayong basta-basta padadala. Kasi sa totoo lang po mga kaaldab, tayo lang naman po yung talagang malakas. Tayo lang naman po talaga yung pinag-uusapan at pinagpepiestahan. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, may mga pagkakataon na late lang po na pinopost ni Alden, para mailihis, di po ba? Po pwedeng nung nakaraang patukinunan, po pwede rin kahapon, di po ba? O pagkatapos nilang pumunta kay Dr. Vicky Bello, pumunta na si Alden sa Laguna, tapos may event. Alam niyo naman po pagdating kay Alden Richards, talagang mabilis yan eh. Di po ba? Natatandaan niyo po, ulit balik ko lang ha, natatandaan niyo yung pumunta si Alden Richards sa ibang bansa, tapos nagkaroon siya ng festival o parang concert yun sa Valenzuela po ata o Malabon. Correct me if I'm wrong, Malabon ata yun mga kaaldab, di po ba? Na dumating siya mga part ng 11:30 na ata na nasa Amerika siya pero kumbaga dumating na siya sa Pilipinas nang walang nakakaalam. Tapos nakapag-gym pa po siya mga kaaldab pag uwi niya ng Pilipinas. Ganyan po kabilis at si Alden Richards, kahusay pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, kampante lang po ako, matatag, lalo na nga po pagdating sa mga bagay-bagay na mapapaisip naman po kayo. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan ang real life po. Di po ba? Sa ngayon mga kaaldab, relax lang. Di po ba? Kampante lang po kayo. Malay nyo, bukas sa Makalawa, mag-iba na yung takbo. Mag-iba na yung, kumbaga, nagaganap at nangyayari. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi tayo basta-basta nagpapadaig sa mga bagay-bagay at sa mga sinasabi nila. Ang importante lang naman po sa akin, mga kaaldab, mapagbigay tayo ng update. Maibigay natin yung mga bagay-bagay na kumbaga mapapaisip naman po sila. Although hindi ako namimilit ha. Alam ko marami magko-question na naman dito sa in-update natin. Yan ka na naman Mr. Destiny. Naniniwala ka na naman sa mga sinasabi ng mga mamis. Naniniwala ka na naman sa mga sinasabi nila. Okay lang naman po. Hindi naman po namimilit yung mga nagpo-post na yan. Hindi naman po yan nagbabayad ng mga troll. Hindi naman po yan kumbaga gumagalaw na dami account. May kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong paniniwala. Di po ba? Na dapat nire-respeto po ang isa't isa. Pero kasi ang ginagawa nila para ma-discourage, para bumagsak yung mga mamis, mga titas, mga senyor, ganyan po. Talagang yung tipong mga asar sila, mangiinis sila. Tapos siyempre kapag nabasa ng mga pamangkin, apo, anak, sasabihin, mama, itigil nyo na yan.
masasakit at maanghang lang yung binabato sa'yo. Halos minumura ka na nila, halos masasakit na maanghang na yung mga sinasabi nila. Hindi po ba? Kaya po yung ibang mga mamis, hindi na rin po nagko-komento. Hindi na rin po minsan nagbibigay ng update kasi alam po nila na ibabash lang po talaga sila. Lalo na po dito sa mga ganitong post. Kapag pinost mo to sa Facebook, sa Instagram, grabe. Sandamakmak po na basher ang makukuha mo. Sandamakmak na panglalait, pang-aalipusta, masasakit na salita ang ibibigay po nila. Ganyan po sila kadesperado. Ganyan po sila ka-affected. Kaya nga po hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Never akong nagpapatalo sa mga ganyan. Basta ako, masaya po ako. Basta ako, kung ano po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan po ninyo, masaya po ako. Di po ba? Kasi, eto lang naman po tayo eh. Ang ina-update lang naman po natin yung mga nangyayari kila Mengay, nangyayari kay Alden, na totoo naman po, walang halong panlilinlang. Hindi ko na ini-edit, walang editan na nangyayari, para lang masabi ko na magkasama sila, gagayahin ko yung cut din, na keso ganito, keso ganon. Common sense na lang po, sa mga hindi nakakagets, sa mga taong galit na galit, inis na inis sa mga isinasabi ko, wala pong problema. Hindi po namimilit si Mr. Destiny. Kung ano po yung paniniwala po ninyo, kung ano po yung sa palagay po ninyo yung tama, nire-respeto ko yan at ginagalang. Sa ngayon, marami talaga ang dismayado sa update natin, lalo na po yung mga army, mga cut din, di po ba, na naku, pumunta lang naman si Mengay sa Belo Medical Group sa Makati para magpaganda, para ganito, di po ba? Pero pansin nyo mga kalab, bakit lagi siya nagmamadali? Parang takot na takot siya makikita. Ito yung sinasabi ko na si Alden huli talaga lagi yan. May kita nyo na mauuna si Maine, tapos susunod siya. Oo. Tapos sasabihin nila wala daw si Alden Richards. So, okay lang naman po. Hindi naman po tayo namimilit eh. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.